inisin ko kayo. Gusto ko kayong inisin, mga bossing. Panoorin natin. Mamaya balikan natin yung kay Jingoy Estrada. Panoorin muna natin ito kasi nag-birthday si Inday Sara, di ba? Nag-birthday si Inday Sara at may bati yung Yusek. Yusek ng Malacanang. O, ito pakinggan natin to, ha. Humabol ng greeting si Palace Press Officer Yusek Claire Castro para sa 48th birthday ni VP Sara. Sinagot din niya ang mga bagong tirada ng kapatid ng bise. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ng Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati. Yes. Alam niyo, ito oh, trabaho pa ba ito ng spokesperson ng Malacanang? Daan mo you also have to respect. If you want respect for Bongbong Marcos, you also have to respect the number 2 of Bongbong Marcos. Ano ba ang posisyon ni Claire Castro? Ang posisyon ni Claire Castro hindi nga siya secretary. Yusek lang siya. Yusek lang siya. And even if Bongbong Marcos and Inday Sara meron silang conflict, hindi ka dapat makisali doon. Unang-una sa lahat, Claire Castro, di ka naman syota. Di ka naman asawa, di ka naman kamag-anak. Ang tanong, bakit ginagawa ito ni Claire Castro? Bakit binababoy ni Claire Castro yung number 2? Yung number 2 binababoy ni Claire Castro. Bakit binababoy ni Claire Castro yung mga senador? Sino ang nagbigay ng authority kay Claire Castro para gawin yan? Malacanang. Ganyan kabakla si Bongbong Marcos. Ganyan katarantado si Bongbong Marcos. At ganyan kaluser si Bongbong Marcos na hindi niya kayang sabihin on his own kaya inuutusan niya itong aso niya na bobo. Alam mo, ang isang taong bobo, kapag may pinagawa ka sa kanya, gagawin niya kasi bobo siya eh. Hindi siya mag-iisip kasi nga tanga siya eh. Lalong-lalo na pag pinalalamon mo yan. Lalong-lalo na pag pinaramdaman mo ng masarap na buhay yan. Hindi na yan mag-iisip. Lahat ng paggawa mo dyan, kahit suminghot ng utot na panis yan, gagawin ni Claire Castro yan, ganyan. So ito, ang gagawin niya rito, babatiin niya si Vice President Inday Sara Duterte ng pababoy. O ito, para mainis kayo. Gusto ko kayo inisin eh. Ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara. O, diba? Binago niya. Nakalagay kasi dyan, Ram Madriaga. O, sabi natin niya, akala niya cool na cool siya. Alam ninyo, sabi ko nga, kung ako media, I will be disgusted na ang isang spokesperson, tinan ninyo minamaliit ninyo yung mga vloggers, minamaliit ninyo yung mga content creators, minamaliit ninyo yung mga social media personality. Pero sinong kinuha ni Bongbong Marcos? Bagamat abogado ito, tanga naman to. Pero isang social media personality yung kinuha niya bilang attack dog niya. And lahat ng lumalabas sa bibig nitong babaeng ito, sigurado ako merong utos yan ng Malacanang. May utos yan ni sino ba yung Dave Gomez. Papayag ka ba naman na gagawin niya ito nang wala lang? Imagine sabi ko nga, si Inday Sara, you do not expect me to respect Bongbong Marcos because I'm a citizen of the Philippines. And if I'm not happy with Bongbong Marcos, I can say it. So ngayon, si Bongbong Marcos at saka si VP Sara, meron silang conflict, meron silang away. Pero ngayon, si Inday Sara, gumagamit ba si Inday Sara ng mga spokesperson? May spokesperson man ng OVP, pero sumasagot ba yung spokesperson niya every time na merong sinasabi si Bongbong Marcos na hindi nila nagugustuhan? Hindi. Kasi ang trabaho ng isang spokesperson, lalong-lalo na, halimbawa sa Office of the Vice President, magaling yung spokesperson ng Office of the Vice President, ang trabaho niya is to convey kung ano ang boses ni Inday Sara in her absence. Kung hindi kaya magsalita ni Inday Sara dahil she's doing something, she's busy, yung spokesperson, yung magsasabi nung posisyon ni Inday Sara. So anything na lumalabas sa bibig ng spokesperson, yan din. Alter ego yan ng presidente. So yan din yung lumalabas sa presidente. Ginagawa ba ito ng matalinong abogadong spokesperson ng OVP? Hindi. Kasi hindi niya trabaho 'yon. Pero tingnan mo, ginagawa ito ni Claire Castro. Binababo niya si Inday Sara. Wala siyang respeto kay Inday Sara. Tapos gusto niya irespeto ni Inday Sara si Bongbong Marcos. Siya hindi rin naman siya marunong rumispeto. Ito pa nakakatawa.
Ito pa nakakatawa dito mga bossing. Galit na galit sila kay Pangulong Duterte noon. Kasi si Pangulong Duterte bastos. Si Pangulong Duterte crass. Oh, yung kanyang bibig. Mura siya ng mura. Ayaw daw nila ng hindi statesman na presidente. Si Pangulong Duterte ayaw nila kasi baboy, bastos, ganto, ganyan. Lahat na lang sinabi nila, squatter. Pero bakit tinatangkilik nila yung ginagawa na ganito ni Claire Castro? Akala ko ba ayaw nyo sa bastos? Di ba yung mga dilawan? Gusto nila malinis, gusto nila maayos, gusto nila malaanghel. O, pero bakit pumapayag sila at bakit tinatangkilik nila itong ginagawa ni Claire Castro na ganito? Bakit? Dahil galit kayo kay Inday Sara? Dahil threatened kayo kay Inday Sara? Because again, if Inday Sara is nobody, if Inday Sara is not a threat, bakit ginagawa ito ni Claire Castro? Imaginein mo meron kang presidente, ang kapal na mukha nito ni Claire Castro Siya ang spokesperson ng presidente, tapos negative 15. Negative 15 ang survey, latest survey ni Bongbong Marcos since March. Tapos ginagawa niya pa tong mga bagay na to. So ibig sabihin talaga, wala silang pakialam whether magalit ang taong bayan sa kanila. Ang importante sa kanila, makapambaboy sila. Ang hindi lang talaga ang nakakatawa lang talaga dito is this very same organization, people, mga pare, mga madre, mga linis-linisan, mga alta de sosyedad, mga first class yayamanin, mga edukado, di ba? Tinatangkilik nila yung ganitong pambabastos ng isang USEC sa isang vice president. Anong mangyayari sa bayang Pilipinas kung ang USEC hindi niya kayang irespeto ang isang vice president? Kaya ganito nangyayari sa bayang Pilipinas. Kasi itong gobyerno naman talaga ni Bongbong, wala naman talaga siyang ginagawa. Kung hindi, mang-asar lang din ng mang-asar. Yun na lang yung kaya niyang gawin Wala naman siyang proyekto, wala naman siyang mga nagagawa sa bayang Pilipinas. Trabaho daw siya ng trabaho. Mantakin mo, trabaho ka ng trabaho, negative 15. Oo, dahil kaya siya negative 15. Dahil dito, sa kupal na babae na ito. Ganyan ka walang utak si Bongbong Marcos, ganyan ka loser si Bongbong Marcos, ganyan ka bakla si Bongbong Marcos na kailangan niya pa si Claire Castro para sabihin lang yung mga hindi niya kayang sabihin. Oo, yun lang yun. Ginagamit niya si Claire Castro kasi nga bakla sabi nung kapatid, adik. Walang paninindig ganyan pag adik Oo, wala ka na sa matinong kaisip. Kaya ayan, gumagamit ka na ng ibang tao to do your dirty work. No, napakadali naman Napakadali naman batiin ni Inday Sara kung talagang gusto niyo batiin si Inday Sara. Pero sobrang insecurities na itong lumalabas na ito. Yung mga ganitong galawan, wala na to. Ano na to? Kanton na to. Diring-diri kayo sa Senado, sa nangyayari sa Senado, pero hindi kayo nandidiri sa ginagawa nitong nitong spokesperson natin sa spokesperson ng Malacanang sa Vice President ng Pilipinas. 'Di ba? Nagagalit kayo kay Senate President Cayetano dahil magulo ang Senado. Ang bayang Pilipinas magulo dahil bobo yung magnanakaw yung presidente. Di umano. Tapos ganito pa yung ginagawa ng spokesperson. Tandaan nyo nung si Mocha Uson, nag-post lang siya ng something laban sa mga kalaban ni Pangulong Duterte. Sa blog niya, pinatawag siya sa Senado. Pero ito, pinapayagan ng pamahalaan, lalong-lalo na ng mga linis-linisan na gawin ang mga bagay na to. Akala naman niya nakakainis. Hindi niya alam that this will forever be tattooed sa kanyang pagkatao. Na sa habang buhay, na pag narinig mo yung Claire Castro, ito yung mga maaalala mo. Puro katangahan, kabobohan, kababawan, na akala niya nakakainis siya. Kasi sa sobrang dami na ng katarantaduhang ginagawa nila kay Inday Sara, 29% pa rin si Inday Sara. Hindi pa nagsasalita yan. Hindi pa yan gumaganti. Pero 29%, magyayabang yung negative 15 ng ganito. Putang ina ninyo. Wala. Sabi ko nga, ipinlay ko to kasi gusto kong makita kung maiinis ba ako sa kanya. Hindi. Actually, naaawa na ako sa kanya. Kasi may anak yan, may pamilya yan, may asawa yan. Mantakin mo. Diba? Araw-araw, ito yung nakikita mo. Araw-araw, nakikita mo yung nanay mo nagwawalwal sa mga press briefer niya. Ikaw, asawa ka, makikita mo. Sa bagay, busog siguro yung asawa niya. Busog na busog siguro, damay din siguro sa sa mga bonuses, ganyan. Kaya siguro pinababayaan nila. Pero wala na ito. Kung ako anak nito, sabi ko nga sa inyo, wala na. Kung ako anak nito, sabi ko sa inyo, isoswap ko sa sandok to O kaya sa kawaling butas. Kasi mahihiya talaga ako na nanay ko ganito, asawa ko ganito, putang ina, iwanan ko yan. Kasi ibig sabihin, abnormal yan. Mga ganyan tao, diretso natin.
Ito ang bati ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Akala niya nakakatuwa. Nakakatuwa ba yun? Hindi na nga nakakatuwa, pero hindi rin naman nakakainis. Pero pinakikita lang ng Malacanang kung gaano sila kababaw. Sabi ko nga itong ginagawa ni Claire Castro na ito, meron tong kumpas galing kay Bongbong Marcos, malabong hindi. So tama pa ba ito na ugali ng ganyan ka-incompetent si Bongbong Marcos? Kasi pumapayag siya na he is being represented ng isang baliw. Isang baliw na parang walang pinag-aralan, na hindi niya alam kung ano yung meaning ng kanyang trabaho. At isa pang bobo diyan si Dave Gomez. Kasi bakit mo papabayaan na yung napakagandang reputasyon ng Presidential Communications Office maging palengke? 'Di ba? Ayaw niyo sa chip, ayaw niyo sa masa, pero kumuha kayo ng USEC, spokesperson, binabayaran ng taong bayan para gawin yan. Bastusin ng mga taga-gobyerno. Yan trabaho ng USEC, ang trabaho ng spokesperson, i-convey sa atin yung mga magagawang nagawa ni Bongbong. Walang nagawang maganda. Kaya nangaasar na lang sila ng nangaasar. At pakikita ko sa inyo mamaya kung bakit insecure ang Malacanang kay Inday. Para sa kanyang 48th birthday nitong nakaraang linggo, makikita ang hawak na screenshot ni Palace Press Officer Claire Castro ay galing sa video ng bise para sa nagpakilalang bagman umano nito na si Ramil Madriaga. Iprenesenta ang naturang video greetings sa House Justice Committee proceedings ng Totoo lang, kung ako matino akong media, kung ako hindi ako bayaran na media, I will condemn this. Kung ako matino ako na politiko, I will condemn this. Kasi hindi talaga tama na binabayaran ka ng sweldo ng taong bayan tapos binababoy mo yung pangalawang pangulo. Okay lang kung private person ka. Halimbawa ako, babuyin ko si Bongbong, okay lang. Hindi ako kumukuha ng sweldo galing sa pera ng taong bayan Pero kung ikaw, pasweldo ka ng taong bayan, palamunin ang buong pamilya mo ng taong bayan, lahat ng rangya na nakukuha mo ngayon galing sa taong bayan, hindi tamang ginagawa ito, mga boss. And ganito kabobo, and this is a reflection of how stupid, how dumb, how low ang IQ ni Bongbong at nung asawa niya. Because pinababayaan nila na gawin to ni Claire Castro na sa tingin nila nakakabuti sa kanila. Negative 15. Sabi ko nga, ganun talaga kabobo si Bongbong. Ganun siya katanga, ganun siya ka-out of touch, na hindi pa niya pinapalitan yung mga tao sa paligid niya, samantalang bagsak na yung kanyang rating sa loob ng 4 na taon. Sa loob ng 4 na taon, putang ina, negative 15 sa dami ng pera na kinulimbat nila. Sa dami ng pera na pinaiikot nila para mapabango yung mga pangalan nila, baguhin yung history, maging maganda pangalan ng mga Marcos. Tapos negative 15. So ang ginagawa na lang nila, dahil hindi na nila kayang talunin yung taong bayan, let's just join them. If you cannot beat them, join them. Join them saan? Sa pangbuburaot, dahil binuburaot ng taong bayan si Bongbong Marcos. So kasi kung ako, kukunin akong spokesperson, tatanggihan ko talaga. Bakit? Tayo naman, takin mo magiging tagapagsinungaling ako. Ganito ang pagagawa sa akin. Boss Dada, magaling ka naman mang-urat. Uratin mo lang yung mga Duterte. Uratin mo lang yung mga DDS. Mantakin mo, tatanggap ako ng sweldo ng taong bayan. Galit na galit sila kay Bato na tumatanggap si Bato ng sweldo sa Senado. Kahit nagfa-function naman yung opisina niya, ayaw nila nun. Pero ito si Claire Castro, tumatanggap ng sweldo at least 300,000 pesos per month. Galing sa taxpayers money. Tapos yung sinusuportahan ng taxpayers money, ng mga taxpayers sa Pilipinas, ang sinusuportahan si Inday Sara, tapos binababoy niya. Mantakin mo, kumukuha ka ng sweldo para mambaboy ng tao sa gobyerno. Yung mga ginagawa niya sa vlog niya, okay yun, kasi vlog niya yun Pero dapat nga hindi niya rin ginagawa yun dahil pinapasweldo siya ng taong bayan pero yun, napakasaklap lamang na ikaw ay tumatanggap ng sweldo mula sa taong bayan tapos ganito ginagawa mo sa trabaho mo. 'Di ba? Ito yung mga pinapasweldo at pinapalamon natin, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, magsilbing aral talaga ito sa inyo. Itong pagboto ng mga matitinong tao. Kasi kapag naglagay ka ng tao na kasing bobo ni Bongbong Marcos, kasing walang kwenta ni Bongbong, kasing walang silbi ni Bongbong, kasing tanga niya, kasing inutil niya, at kasing magdanakaw niya, di umano, at kasing adik niya, di umano. Ganito mangyayari sa Pilipinas. Wala, lugmok tayo. Niyang impeachment case. Pinabulaanan din ng palasyo ang pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte na without the help of his sister, President Marcos would not have won by the margin that he did. Totoo naman. Ito, no-brainer man ito. Sinabi kasi sinabi rin naman ni Marcos. Sinabi rin naman ni Marcos na pinakatamang desisyon niya kaya siya nanalo. Yung makipagtahandim siya kay Inday Sara. Sinabi naman ni Bongbong yun. So, inulit man lang ito ni Pulong Duterte na without Sara Duterte, you would not have won
by the margin that you did. Talaga naman. Bakit? My goodness. Ilan lang ang boto ni Leni Robredo noong siya ay tumakbo kalaban si Bongbong Marcos noong vice presidential election. Nilampaso siya ng housewife. Sino man lang ba si Leni? Hindi man kilala si Leni. Widow lang naman siya o byuda lang naman siya ng isang hindi man magaling na tao yan si Jesse Robredo eh. Nagchichinelas lang naman yan si Jesse Robredo pag pumapasok sa opisina kaya sumikat eh. Umantakin mo ang naging gimmick lang ni Leni Robredo noon, nagko-commute siya pauwi ng Bicol. Tapos tinalo niya si Bongbong Marcos by a huge margin. So ito no-brainer ito. Hindi talaga mananalo si Bongbong Marcos kung wala yung hatak ni Inday Sara. Kaya nga nagmakaawa silang magkapatid eh. Kaya nga halos lumuhod sila eh. Nagmakaawa pa nga sila na maging vice president na lang siya ni Inday Sara eh. Kaya lang dahil wala naman kay Inday Sara, sabi niya kahit malakas ako, wala sa akin yung kapangyarihan na yan. Hindi ako interesado sa pagiging presidente ng Pilipinas. Kayo na lang tumakbo, tulungan ko na lang kayo. 32 million ang bumoto kay Inday Sara, 31 million lang ang bumoto kay Bongbong Marcos. Ano ibig sabihin nun? Na may mga bumoto kay Inday Sara na hindi bumoto kay Marcos. At least halos 1 million yun. At lahat ng bumoto kay Bongbong Marcos, bumoto kay Inday Sara. Yun lang yun. Ganun lang naman kasimple yung mathematics niyan. Anak ng tinapay. Buti sana kung tinalo niya si Leni Robredo noong 2016 vice presidential election. Eh hindi eh. Di ba? So ibig sabihin, walang kahit na anong gawin ni Bongbong Marcos, hindi siya mananalo na presidente noong 2022. Kung alam niyo sa totoo lang, kung halimbawa ang sinuportahan ni Inday Sara halimbawa yung taong grasa sa kanto niyo. Baka tinalo pa nun si Bongbong Marcos eh. Kasi sa totoo lang, parang bumoto lang din naman tayo ng taong grasa eh. Tingnan nyo, mukhang taong grasa na. Parang bumoto lang naman tayo ng normal na tao. Kita mo, wala naman nagagawa. Wala namang ideas, puros lang naman. Puros basa lang naman ng speech. Pero pag tinanong mo kung ano yung laman ng speech niya, hindi niya alam. Hindi ba? So, very, very normal lang siya na tao na nanalo dahil nga malakas yung nangampanya sa kanya. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Oo nga, tanga. Nagkaisa sila. Ibig sabihin, yung mga bumoto kay Inday Sara, bumoto kay Bongbong. Yun nga lang, lamang si Inday Sara ng 1 milyon sa kanya. So 1 milyon sa mga bumoto kay Inday Sara, hindi bumoto kay Bongbong. Isa na kami dun. Oo, binoto namin si Inday, pero hindi namin binoto si Bongbong. Ganun yun, ganun lang kasimple yun. At lahat ng bumoto kay Bongbong, bumoto kay Inday yun. Di kayo nahiya? At actually, sabi nga ni Glenn Chong, hindi talaga 31 million yung boto ni Bongbong. Kaya lang nakakahiya kasi na sobrang laki ng boto ni Inday Sara kaya idinikit siya pero hindi nila nilamangan. Yun yung sinasabi ni Glenn Chong, dinaya daw nila yung COMELEC. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino nagtatrabaho? Ayun na nga ang masaklap eh. Ang hirap nung trabaho ka ng trabaho, parang ganito yan, Claire Castro. Bibigyan kita ng isang example, ha? Oo, Claire Buang. Oo, ganito yan. Oo, pinagawa mo si Bongbong ng bahay. Putang ina, 4 na taon na, hindi niya pa natatapos. 4 na taon na. Putang ina, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nag-hollow blocks pa rin siya, 4 na taon na. Ang liit-liit ng bahay nung pinagawa mo sa kanya, hanggang ngayon, nagdaano pa rin siya. Siya yung trabaho ng trabaho na walang output. Paano ka maniniwala sa isang tao na nagtatrabaho, negative 50 ng approval and trust rating? Tangina, hindi mo naiisip yan, Claire Castro. Bobo ka ba sa mathematics? Bakit trabaho siya ng trabaho, tapos bakit negative 15 pa rin? Sana yun yung naisip nyo. Alam nyo, hindi na namin alam gagawin namin sa inyo. Si Bongbong Marcos, putang ina, bukot na, kuba na, naluslus na. Halos hindi na naliligo, hindi na nagtututbrush. Kaya kita nyo mukhang naligo sa kanal. Linis kasi ng linis ng kanal eh. Tapos tingnan niyo, negative 15 pa rin. Grabe naman kayo, ang hirap nyo naman pasayahin. Ayun na nga. Hindi nararamdaman ng tao yung sinasabi mong trabaho na kahit na anong sabi mo na trabaho. Alam mo kung maraming trabaho si Bongbong Marcos, wala ka ng time magpakita ng mga ganyan-ganyan. Kung maraming ginagawa si Bongbong Marcos, wala ka ng time para mag-side comment, bumanat sa mga kalaban niya sa politika. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi yan ginawa ng mga spokesperson niya eh. Yung mga spokesperson niya sobrang busy sa pagsasabi sa taong bayan kung ano yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Every Thursday, meron siyang talk to the people. Si Bongbong may talk to the people ba? Wala, kasi nga wala siyang may utos.
Wala siyang idea. Wala siyang plano. Tapos sasabihin mo, trabaho ng trabaho, pasyal ng pasyal. Ayun na nga, hindi ka ba nagtataka, Claire Castro, na si Bongbong Marcos, trabaho ng trabaho, si Inday Sara, pasyal ng pasyal, tapos ang taas ng trust rating niya? Hindi ka nagtataka. Sana doon pa lang, kung talagang matalino kayo, nagtataka na kayo. Ano kayang meron si Inday Sara? Bakit pasyal lang naman siya ng pasyal? Oo, hindi rin naman siya nagpapa-interview sa media. Pasyal lang siya ng pasyal, pero bakit mas gusto siya ng tao kaysa sa akin? Yun dapat ang inaatupag nyo eh. Pero hindi ang ginagawa nyo, hindi natin siya kayang talunin. Siraan na lang natin ang siraan. At sa kabila ng ginagawa nyong paninira, troll army ninyo, mga vloggers na binabayaran ninyo, mga congressman na nakatanggap ng maleta, mga senador, na mga patay gutom sa kapangyarihan, dyan, plus positive 29 pa din si Inday Sara. Hindi ba nakakahiya yan, Claire Castro? Galing na rin sa bibig mo. Pasyal lang ng pasyal, tapos plus 29, tapos si Bongbong trabaho ng trabaho, negative 15. Anong ibig sabihin nun? Mali yung ginagawa niyang trabaho. Ang bobo talaga tong babae na ito. Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? Okay nang inaganyan ka mag-aruga, Bongbong? Ganyan ka pala mag-aruga? Wag na, uy. Wag na, uy. Sana 2028 na, tigil na natin yung pag-aaruga mo, Bongbong. Putang ina, yung sarili mo, hindi mo maaruga eh. Arugain mo pa kami. Tarantado ka. Utang ina to, baliw na talaga to si Claire Castro. At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Yun na nga, hindi ka, kung ako yun, ma'am, hindi ba kayo nagugulat na wala na siya sa bansa pero plus 29 pa din? Ito mga buwaka ng inang mga reporter na to, mga ano na rin eh, mga asal-aso na din eh. Utang ina dahil araw-araw kausap nila bobo, pati sila mga bobo na din eh. Meron ba ma'am? Ay, trabaho ng trabaho si BBM, bakit negative 15? Si Inday hindi nagtatrabaho, pasyal ng pasyal, bakit positive 29? Hindi po ba kayo nagtataka? Hindi nyo man lang ba pinag-uusapan yun, ma'am? Ano kayong meron si Inday Sara, bakit mahal pa rin siya ng taong bayan? Wala yun, wala. Puta, ganyan kayo katanga. Dagdag ng Malacanang, malinaw na ngayon ang pagkakaiba ng Pangulo at ng Bise sa maraming bagay. Marami talagang pagkakaiba ang Pangulo at saka Vice Presidente. Ang pagkakaiba ng Pangulo at saka Vice Presidente, yung Vice Presidente hindi adik, tapos yung Pangulo adik, di umano. Sabi ng kapatid. Naninindigan daw si PBBM para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi raw nagbabakasyon at walang kilalang asasin. Wala rin daw kinukonsiting Ang fake Cornino, walang kilalang assassin, hindi nagbabakasyon, ganito, ganyan. Tangina nyo. South China Sea, wala na yan. Wala na yung South China Sea. The fact na pinamigay nyo na yung mga Pilipino dyan sa ICC, tangina, pamigay nyo na din yung South China Sea na yan. Wala na tayong pag-asa dyan. Kung hindi natin kaya ang sarili nating mga mamamayan na ipagtanggol mula dyan sa ICC na yan, huwag nyo nang pilitin na makuha yung South China Sea na yan. Wala na yan, ipamigay nyo na yan, hindi nyo kayang ipagtanggol yan. Habang ang Amerika, habang ang Russia, habang ang China, nilalabanan itong ICC, tayo putang ina, binigyan natin ng mas matinding kapangyarihan. Antakin mo, meron tayong Supreme Court, meron tayong mga justice system na gumagana sa Pilipinas, tapos dinisregard natin yun. Mas ginusto pa natin yung ibang korte. Tapos South China Sea, gusto natin kunin. Utang ina niyan. Mga bobo talaga kayo. news ang Pangulo at higit sa lahat, pinapapanagot ang dapat managot. Tugon pa ng Malacanang kay Congressman Pulong, manood ng mga press briefing para alam kung ano ang ginagawa ng pamahalaan. Kami nga nanonood ng press briefing, wala ka namang ginawa dyan, kundi awayin lang yung mga Duterte. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga.
bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banates ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong